Noong last week ay ginanap po natin yung tinatawag nating Thanksgiving Sunday. At we had our fellowship together. Kain tayo lahat dito. Yung iba ay kanya-kanyang mga lamesa. And so we enjoy our time together sa pasasalamat. I hope na ito ay ma-improve natin dahil yung ating Thanksgiving actually, ang design nito kahit nasa mga Thanksgiving in America, in the Western world, ang Thanksgiving ho ay maghapon. Hindi service lang after lunch, maghapon po. I remember when I was a boy, ang aming Thanksgiving ay maghapon. Masaya, may pagkain, may merienda, may palaro, ganun po. So, sa susunod, when we declare Thanksgiving Sunday, lahat tayo ay makikilahok at masaya. Buong family ay nakikisalo. And nabanggit ko din last week at patungkol sa lesson natin na kapag sinabi mong Thanksgiving, pakita ko lang yung aking Pag sinabi mong Thanksgiving, Thanksgiving, meron ka ng thanks. Nagpapasalamat ka na, nagbibigay ka pa. A thanksgiving. Kaya dito pa lang sa termino ng English ay maliwanag na siya. Na lahat ng mapagbigay ay nagpapasalamat. Lahat naman po ng nagpapasalamat ay natutong magbigay. So, yan ho ay truth about how we give. At nung nakaraan po, ay binanggit ko ito. Sabi ng calm.com, at nandyan kayo, na-describe niya itong tinatawag nating gratitude. Na ang definition natin dito from calm.com. Ito ho pala, if you go to this, wag muna ngayon baka mamaya mawala tayo. Yan. Sila po ay mga counselor. Pagka nagkaroon ka ng problema, may mga stresses ka, mayroong depression, dito ho sa website na ito, when you go to them, siyempre magbabayad ka para ika-counsel ka nila at online classes. Minsan, gusto ko yung ganito. Bakit po? Mapipilitan ka talagang mag-attend. At halimbawa, ang problema ng mag-asawa, hindi lang ho kina-counselan yung isa. Pagkos dalawa silang mag-asawa. So, ganun po. Now, yung definition nila ng gratitude is a deep and sincere feeling of thankfulness. Tignan nyo ito po Dito pa lang, yung malalim na expression of your pasasalamat. That is gratitude. Kaya ho, bakit sa English may gratitude, may thanks, may grateful? Iba kasi yung gratitude Pag sinabi mo ng gratitude, it becomes part of your system. Naging parte na ito ng buhay mo, buhay ng isang tao, na normal na siyang magpasalamat. Marami akong na-meet na mga kapatid na kahit na may pinagdadaanan sila, may problema. Salamat. Brad, salamat. Lord, salamat po. Ginawa ko rin ho itong attitude na ito na magpasalamat sa anumang pagkakataon, sa mga pagsubok, mga tagumpay, at mga minsan kahit nasa gitna ng karamdaman. And then it says, and appreciation. Kaya maganda kung minsan sa English ay, ni Ilocano na ito, na-appreciar. Sa Tagalog, ano yung appreciation? Hindi ko alam. Appreciate. Sa Ilocano, ang galing Appreciar. Na-appreciate mo siya. Yung kaloob ng buhay. Ito man po ay sa kagandahang loob. Ito pa rin, may generosity. Generosity ay hindi lang nagbibigay. Generous na siya. Malalim. Pagka sinabi mo ng generous, it is a character of a person. Kababalin iti may nga tao dahito yan.
Hanlang ang man ng ted. Hindi lang siya mapagbigay, ano po. But it is a generous. Ang generous, when you look at the term, is not just giving something or giving. Naintindihan niyo po, yung generosity is not just giving something. Magbibigay ako kasi generous ako. Hindi siya ganun. Alam niyo yung generous, it is in the higher level of thanksgiving na nagbibigay kasi pwedeng ibigay ang panalangin. You become generous because you offer prayer to someone else. Yan po. So, lundag na ho kaagad tayo, ano? Para mapabilis tayo. Alam niyo po, pag tinawag mong giving o generosity, ito yung itinuturo ng Bible. Since the beginning, God already gave. Okay? Yun palang unang creation, nung create ng Panginoon si Adam at saka si Eve, si Eva, doon mo na makikita yung generosity ng Panginoon. Mapagbigay na siya. So, nagbigay siya ng buhay. So, the whole story of the Bible, actually, it is all about generosity and giving. Kaya hindi talaga tayo makakalusot. Hindi itinuro ito ng simbahan. Hindi po. Hindi itinuro, well, tinuturo natin ito dahil tinuro ni Lord. Hindi tinuturo ito kinokopya sa labas, sa mundo. Hindi po. Ito ay ipinakita ng ating Diyos, the heart of generosity. Mapagbigay, man ng ted. Ano ba sa Bisaya? Ano ba sa Bisaya yun, Alpi? Yung mapagbigay. Mayaman. Alright, so, yun ho yung ating napag-aralan. And I've also mentioned na bakit tayo nagpapasalamat? Bakit kailangan pa? Nagre-review lang tayo, no? Para maalala natin. Palagi natin maalala ang mga bagay na dapat nating pinasasalamatan. And we have here, because of His redemption. In other words, or in other term, ang tawag natin dito ay propitiation. Malalim ho na termino yun ng English, propitiation. Pero isa lang ho sa Tagalog, tubos. Pagka ikaw ay tinubos, wala ka nang magagawa sa buhay mo dahil, you can't do, ikaw ay makukulong, ikaw ay mahuhusga na panghabang buhay na nakamatayan o magdurusa ka, and then someone else came, at ang sabi niya, ako na ho magbabayad yan, lahat ng kanyang utang, lahat ng kanyang kasalanan, imbis na siya ay patayin ninyo, ako na lang. So, Jesus did it for you and for me. Kaya, dapat lang tayong magpasalamat. At dapat yung ating pasasalamat ay, even in the form of generosity, dapat ito ay palagi. Kaya nga po, ako'y nakikiusap sa inyo. Okay, redemption. Sustaining. Sustain. Sustinarin na ka. He sustains us. May mga bersikulo tayo dyan, kaya lang hindi na natin kailangan balikan. And then, ganun na lamang po ang pag-aalaga niya sa atin. He cares for us. Kaya talagang dapat natin pasalamatan ng Panginoon. Okay. So ngayon, titignan ho natin, paano naman natin ito hindi sukli eh. Hindi kasi natin pwedeng suklian si Lord eh. Hindi pwede. Bayaran, naku, grabe, walang bayad ito eh. Wala hong bayad, walang sukli. Pero nakagisna na ho kasi nating sasabihin, sige, bilang sukli sa kabutihan ni Lord. Ano ka? Hindi pwede. Walang term. Talaga na, ang kailangan lang ay isuko. Yun. It is our submission. Alright? Sige po, bago tayo mag-umpisa, kailangan mo tayo humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Can you bow your head and let's pray? Panginoon, maraming salamat. Thank you. Thank you for the understanding. In Jesus' name. Amen. Now, ang gagawin natin ay, I want us to understand. Kaya I want you to feel relaxed. Dahil hindi ho sermon ito, kundi pagtuturo. Relax lang. Huwag mo nang isipin yung mga bagay-bagay mamaya.
Ang isipin natin, si Lord at ang kanyang salita. Alright. Sabi ko kanina na ang pagbibigay ay turo ito ng Panginoon. Now, ang nangyari po, tinuruan tayo ng Panginoon, kaya lang hindi naintindihan ng tao. Hindi po naintindihan ng tao ito. That is the problem. Hindi niya naintindihan. Ano ho nangyari? Ang nangyari po ay imbis na sundin yung nais ng Diyos, inaiba yung ating pananaw. Naiba ho yung tao na iba yung kanyang understanding when it comes to our relationship and our intimacy with God. Kaya nga po, ang akala natin sa blessing ay, eto na po ay, ang tawag natin dito, ay material things. Nabago yung konsepto ng Bible. So when we get blessing, ang alam natin, meron akong regalo, blessing ito. Hindi ho ganun ang konsepto ng Bible. Ulitin ko ha. The Bible doesn't describe tangible things as a blessing. Okay. At titignan natin ito, baka kasi mamaya, Pastor, mali yata yung sinasabi mo, yung sasakyan ko, blessing yun eh. Oo, blessing yun kung bayad na. Amen? Pero kung hindi pa bayad, anong ibig sabihin? Ay nako, Mrs. Paano to? 33,000 na naman yung mababawas sa 150,000 na sweldo ko buwan-buwan. Sino may ganun dito? Naku, bawas na. Tapos yung renta ng bahay, kuryente si Junior pa. Kailangan niya ng motor. Kailangan niya ng NMAX ni Junior. Tapos, naku, yung iPhone 19. Grabe naman yun. Ginagawa pa ng Apple, nag-order na yung anak mo. Ginagawa pa lang. So, nabago yung perspective natin sa pagbibigay when it comes to blessing. Kaya nga po, imbis na, alam mo yon yung ibibigay, dapat, pwede ba ako maging honest sa inyo? Pwede? Ako po ang unang tinatamaan nito. Ako po. Ako po ang unang nasasaktan pagka sinasabi kong, alawa mo ito na pa'y mangtod. Nagiti corners to, nag-iimot da. So alam mo yun, tao po ako, tao rin kayo. Halimbawa, sa mga mag-asawa, Valentine, wala mo lang rose. Pero nung nanliligaw, yung rose ng kapitbahay, binibigay niya. Buti wala dito si Pastor James. Si Pastor James, araw-araw, may rose siya. Oo. Kasi asawa niya, Rose ang pangalan eh. Oo. Pero si James yata hindi pa nakatikim, hindi pa niya natikmang magbibigay ng rose. Sa pakisabi nga sa kanya, i-text nyo nga yun, nagpipreach si Pastor Bong, hindi ka daw nagbibigay ng rose kay Madam Rose. Yeah. Okay. So, kadalasan ito yung nakakalungkot ha. Gusto kong kunin kasi yung understanding ninyo kasi sa mga susunod na pagkakataon, maintindihan ninyo bakit kayo magbibigay. Hindi pera ha? Hindi pera ang pinag-uusapan natin dito. Bakit ka magbibigay? Bakit ka magkakaloob? Kailangan natin ng proper understanding from the scripture. Now, what happened was, ang tao, ang pagbibigay is an event. Tama? Event. Pangyayari. Pag sinabi mong event, kumare, may lugar. Okay? Saan niya binigay ito? Maalala ko, binigay niya sa ganitong lugar. Event siya. There is a location, there is a time. The problem, minsan po, ganun yung ating pananaw. Kahit sa anumang bagay, sa buhay natin minsan, we focus on event. Pero ang nais ng Diyos, what the Bible is teaching us is process. Okay, pakikita ko sa ito. Asa na yun? Ayan. Kaya nga, we fall on the same trap na ang blessing ay material. Mali yung ating understanding. Wrong. Mistake ho. Kaya kapag ka nagpipreach kami dito, pagdating sa giving, mga pastors nung araw, ang nanay ko, takot na takot pagka sinabi mong ang pipreach niya ay giving.
Dahil sasabihin ng mga tao, yang pastor na yan, nangihingi ng pera. Pero ngayon, hindi na po. Ang mga pastor, mayayaman na. Oo nga, nakita ko yung pastor may eroplano. Pagkatapos, inaakusahan pa. Hirap talaga pagkagwapo, no? Kilala nyo yun? Oo, makibaka. Ganun daw sila nung araw. So, what happened was, ganito po. Napunta lang tayo sa obligation. It's an event. Hindi siya process. Kaya, nagtingin ako dun sa ibig sabihin ho ng event in a deeper manner is, naging obligation siya. Magsisimba ako ngayon kasi obligated ako. Dahil nag-NDS ako, kailangan daw ako magsimba. Kung hindi, mawawala ang salvation ko. Ganun kasi yung ating pananaw. Minsan, hindi ako nakapag-pray ngayon. Event hindi ako nakapag-pray. Oo, kinabukasan hindi ka na naman nakapag-pray kasi kailangan mong magbihis, kailangan mong umalis, kailangan mong, alam mo yun? So, event. Pero alam niyo po, ang gusto ng Panginoon ay process. Kaya when we talk about event, you were tied. Nakagalot, nakatali ka na. And then it becomes like, hindi ka na makaka-get over dahil kung wala ng event, wala na yung event, and then you're done. Parang, wala na rin. And then you are even forced pag sinabi mong event. But when you talk about process, proseso, yung orientation ng inyong isipan at inyong pananampalataya, araw-araw, prinoproseso ka ni Lord. Kaya napakaganda. It is being handled and prepared and refined or cultivated. Nako-cultivate yung ating ugali at yung personalidad at yung ating character. When we talk about process. Sa Bible, though there are many events na minsan ito ay hindi agree ang Panginoon sa mga event na mga kaganapan, but the Lord is teaching His own people, ang mga Israelita, in that event there is a process. Na yung prosesong ito brought by the event, umpisa yan ng process from day 1 hanggang day 100 kung kinakailangang mahaba ang proseso. That's like what happened to the Israelites from Egypt. Naku, ang dami ng miracles of event. Mga miracles na ito that has happened in the past. Ngayon, sila na po ay haharap dun sa hamon, nakatawid na sila sa saan? Saan sila nakatawid? Parang mahihilain ko na lang yata yung tenga kung gano'n. Ang dami nilang natawid. Oh, natawid sila ng tambak. Gano'n. Ano naman kayo, uy? Oh, yung pulang dagat daw. Hindi na pula, Red Sea, okay? And then, nung nakatawid na sila, may hamon nung nandun sila sa bagong yugto ng buhay nila. It's another process. My goodness. Alam nyo ba? Magdo-drawing ako, ha? Okay. Dito na lang ako magdo-drawing. Halimbawa, ito ho yung Egypt, no? At iyan yung Red Sea. Sabi natin, Red Sea, yan, blue. Pero Blue Sea. Oy, Blue Seal. Masarap yun dati, pre. Tapos, uy, pakita ka. Dito na yung wilderness, dito na mag-uumpisa yung wilderness. Mga kapatid, andito yung promised land. Ito yung promised land dyan. Alright? Ito yung Egypt. Huy, Egypt, yan. Nag-cross sila dito. Yeah? Na-cross nila yan. Ngayon, from here, palilitin ko to mula rito, hanggang dyan, lakarin mo 40 days. 40 days. Kaya naglakad sila. Palakihin ko kasi yan. Uy, kaalis.
O, ito yung promised land, yan yung promised land, PL. Mula dito, lalakarin nila dapat 40 days lang. Pero ano po nangyari? Dahil hindi nila nakita yung plano at yung sinasabi nila yung promised land is filled with milk and honey. Hindi nila nakikita yun. Ang nakikita nila ngayon, kung ano yung, well, okay naman yung kailangan natin ngayon. Ano ba yung kailangan ninyo? Kani Lord, nagagalit na ako. Wala nang makain, puro na lang tinapay, pandesal. Oo. Mana. Mana ti umaga, mana ti, puro mana. Nakakasuka na po. O, bigyan ko kayo ng ano. Ano ba yung binigay? Pugo. Uy, yung pugo sa Ormoc. Aba, ibang klase pala yung pugo doon. Oo, masarap. Ay, grabing sarap ng pugo doon. Lahat yung buto nakakain. Gutom tuloy ako. Dapat 40, ano lang ito? 40 days lang yan. Yan. Ano nangyari? Dahil sa katigasan ng kanilang ulo, imot sila. Imot talaga sila. Ang gusto nila, puro ganun. Sila, Manny Pacquiao talaga yung mga yan eh. Boxer. Ayaw magbigay, puro nakaganon. Kaya alam niyo po nangyari, they traveled around this, iniikot-ikot nila yan, 1 year, nakaikot na sila. Ikot ulit, hindi nila mahanapan. Bakit? Ang problema sa kanila, puro hirap, walang tubig. Ganun. So, kaya ang tawag sa kanila, Ilocano. Yung mga Israelita. Oo. Ano ba tawag sa Ilocano? Reklamador. Oo. Kapag ka ikaw naman na Israelita, halimbawa Israelites ka, oo, sabi nila sa'yo, Ilocano ka talaga. Oh, pero pag sa kanila mo tatanungin, ang tawag natin sa kanila ay parasaical. Yung paraseo, paraseo. Kasi ang paraseo, reklamador. So nagre-reklamo sila. Pero alam nyo, hindi nagsawa si Lord sa pagmamahal sa kanila. Ibinigay, maglalakad ka, Lord, wala man lang akong umbrella, ganun. Grabe, ang hirap naman ito. Ako pa'y bulong sa ba. Alam niyo ba yung tsinelas nila? 40 years hindi nasira. Kasi araw, gabi, lakad sila, lakad. Saan tayo pre? Tulog tayo sa araw. Gabi na lang tayo maglakad kasi pagka-araw, mainit. Di tulog sila. Reklamador pa rin. Ang sabi ni Lord, maglagay tayo ng ulap. Pag naglalakad sila, sumusunod yung ulap. Wow, sarap po. May payong. Ang ganda naman ito. Hindi man naman marunong magpasalamat. Minsan may ganung tao. Nagbibigay na si Lord ng payong. Hindi pala marunong magpasalamat. Hindi nare-record. Ganun na sila eh. Ayun. And all and everything, God has provided. Kaya lang, they go around it. Ikot sila ng ikot. And then, ayun, 40 years. 40 days lang dapat. Kapatid, huwag mo nang pahabain dahil sa pride. Dahil sa katigasan ng ulo. Dahil sa disobedience. Ganyan ho ang nangyari sa kanila. Simply because of disobedience, it took them 40 years in the wilderness. Kaya magpasalamat tayo sa kanila at yung mga Israelita dahil may karanasan sila dati na paalala ngayon na hindi na natin dapat daanan. Amen? Huwag naman na ninyong pahirapan. Lord, gusto ko rin mula dito, dapat luluhod na ako. Makakarating din ako ng Quiapo. Gawin mo na ngayon, sige. Ang gagawin ko naman, magbibisikleta ako, pakakainin kita, lumuhod ka ngayon, sige. Luhod! Huwag na. Ginawa na ni Lord lahat. Kaya nga po, dito, proseso ang gusto natin. Process, sabihin mo. Process. Process ay hindi ho magdamag. A process is not an overtime. Mag-uumpisa ka sa 1, 2, 3, 4, 5. Nag-aral ka grade 1. Makakarating ka grade 6 dapat. Hindi. Tama ako? And then, 7, 8,
7, 8, yun yung junior. 9 and 10, senior. 11 and 12, adult. 12, 13, sementeryo. Hindi, ang sinasabi nyo kasi yung pag-aaral, hindi yun ang sinasabi ko. Process nga. Ganun ba yung process? Hindi po. Hindi tayo nabubuhay ngayon para lang pumunta sa sementeryo. Pagka ganun ang pananaw ninyo, ay wala. Ang laking problema niyan. Kasi hindi ho tayo sementeryo. Oy! Hindi tayo sa sementeryo pupunta. Kaya ako minsan nakakalungkot. Yeah, maalala nyo yung asawa mo na sementeryo din siya. Papa mo na sementeryo nung isang araw. Ay, nung nakaraang linggo. Pero kung naintindihan nila noon, hindi sementeryo, punta natin. Nutulog. Pagka tayo ay namatay, yun ang umpisa ng buhay. Gusto nyo basahin ko? Wala na, mawawala tayo. Hindi kasi yan yung usapan natin. Pero gusto ko lang maipaliwanag sa inyo, mga kapatid. Okay. Ayos na yung foundation natin. Is that okay? Maliwanag na yung ating intro and the foundation for us to understand the way God thinks. Yung kanyang isipan, yung kanyang pananaw na gusto niyang ipasa sa atin, dapat ganun din yung pananaw natin. Dahil bawat isang tao, nung create niya, nagbigay siya. Dapat, ang sabi naman ni Lord, nagbibigay ka dapat. Ganun ho, nagbibigay ka. Hindi finances. Hindi lang finances. Hindi dapat malaking porsyento yung finance. Malaking porsyento yung puso, attitude, character, Christ-like, na nakikita, inaalay. Yun ang gustong makita ni Lord na pagbibigay, na inaalay mo ito. Kasi kapag kagano'n ang alay, yung pera, sumusunod yun. Hindi problemang magbigay ng 10%. Hindi ho. Kaya mali ho kami nung nagtuturo, oy, magbigay ka ng 10% ninyo, kung hindi kayo magbibigay, impyerno, punta nyo. Hindi, ganun ho kasi nung araw no? Hindi po. Ang sinasabi ng Bible, secondary, nasa huli lang. Ang sinasabi niya, yung buhay na kagaya ko, I gave my life. For God so loved the world that He gave. Pera, hindi issue. Amen? Liwanag na? Ngayon nyo na maintindihan yung John 3:16? Because of Him, He gave. Dahil sa kanyang pag-ibig, He gave. So, pera, hindi problem. Tithes, hindi problema. Offering, hindi problema. Dahil una, bago ang isip. Kaya ang church, hindi na siya nagtuturo ng giving. Dahil nabago yung ating pananaw. Yan ho. Kaya nung nakaraan, si Pastor James, nagturo siya ng heart of generosity and part of it, and then stewardship. Amen? Kaya po, titignan natin, bibersikulohin natin, para maintindihan natin. Ano ba ang utak talaga ng Panginoon? Okay. Ready? Ano pa lang to? Intro pa lang. Sinasabi nila, Pastor, kailan kaya maikli ang sermon mo? Walang sakit naman magsalita. Si Lord, pagka nag-preach siya, maghapon, magdamag. Mga tao naghihintay. Mali ang turo mo, Pastor. Bakit? Pagkain ang hinihintay nila. O kaya sabi nila, Philip, Andrew, hali kayo. Bakit po? Nakikita mo yan? Gutom yan. Agawid dalatan. Alas 4, nawang kantina. So, yung mga tao, yung iba naman, kaya nag-a-attend sila ng ganung fellowship dahil sa pagkain. Mayroon namang isa dito, siya lang mag-isa. Nasa dulo at nasa gitna. Wala. Yun. Sige, pumalakpak na lang sa Panginoon. Nakakainis naman kayo. Alright. In the Bible, binhi ho ang usapan. Alright? Binhi at pag-aani.
It is the seed and the harvest. In the whole Bible, pagka naintindihan mo yung binhi o pagtatanim o binhi at pag-aani, you understood the principle of the Bible. Alam mo ang Biblia, kilala mo si Lord dahil yan ang kanyang konsepto, yan ang kanyang idea. And that is in the kingdom of God. He always talks about the kingdom is about pag-aani and binhi. Ganon. Bakit ho? Binigyan niya ng emphasis, lalo na ang ating Panginoon. He gave the emphasis. Alam niyo po, okay, ano lang tayo ng konti. Kay Joseph, sino nakakilala kay Joseph? Joseph, Si Joseph, nagsasariling sikap yun. Rubber ang ginagawa. Meron bang Joseph sa inyo? Yung kapitbahay, yung kakontra. Si Joseph ho, nagpakita siya ng example of a good agricultural business. At yung agricultural business na ito, pinagdaanan niya lahat yung klase ng hirap na pinagdaanan niya, ibinenta siya para siyang namatay, para all of those trials and testings ay dinaanan niya para lang maipakita niya ang proper agriculture. And the Lord was with him. And so, even then, nag-umpisa po yung seed and harvest. Kaya, makikita natin sa buhay ng Israelita, kahit hanggang ngayon, from then, ang basis nila, because the eyes of God, ang mata ng Diyos, ay nakatuon sa kanyang mga anak. And so, yung agriculture noon kay Joseph, nangyayari ngayon at mas higit pa. Kaya, nabanggit ko kamakailan na yung mga Israelita po na hindi sumama sa gera, hindi nasama sa gera, nasaan sila ngayon? Naka-uniform sila ng sundalo na andun ho sa bukid. Nasa disyerto, nagtatanim, nag-aalaga ng kanilang plantation. Dahil ang Israelite, ang produkto ng Israel is the best vegetable in the world. Hanggang ngayon. Still the best. Tomato nila ang lalaki. Yung tomato po ay tomato. Tomato kasi ang alam ko, Ilocano kasi ako. Yung tomato, pag hinarvest, ay hindi ho pinupulot. Ang hinarvest, mataas na hagdanan kasi hanggang dun ho. Yung kanilang kamatis. So meron silang ladder o meron silang machine na nag-harvest sila ng kamatis. So then, until now, ang prinsipyo ng Diyos is seed and harvest. Hindi niya sinasabing magbigay kayo. Hindi po. Ang itinuturo ng Diyos, intindihin ninyo ang buto, the seed, and how you are going to harvest it. Okay. Ready na kayo? Bakit anong nangyari sa inyo? Brown out sa inyo? Palakpakan natin yung mga late. Hiyang-hiya sila. Hindi naman, girl. Alright, okay. Babasahin natin ito para maintindihan natin and then medyo malapit na tayo magtatapos. Oo. So, eto na. Pagkatapos tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo naunawaan ang talinhagang ito? Okay. Sandali, huwag niyo muna basahin. Meron na kasi siyang kinukwento sa verse 1 down the line, you know? Meron na siyang kwento. Ano ba kayo? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Do you understand? Na-understand niyo ba ito? Naunawaan niyo ba yung kinukwento ko? No, yung may kinukwento ako sa inyo, gets niyo ba? Ika ng Panginoon, gets niyo ba? Ang talinhagang ito, paano ninyo maunawaan ang iba pang mga talinhaga kung hindi ninyo naintindihan yung seed and harvest? Magkukwento ako sa inyo, ika ng Panginoon, hindi naman ninyo maintindihan. Simpleng-simple yun. Tiagmula, agapit. Yan ang hirap dun sa mga kailukanuhan ko, hindi nakikinig ng programa ko sa radyo. 11:43, DZMR po. Mamimit nyo si Thomas doon. At saka si architect.
Alright. Paano nyo maintindihan pa yung ibang mga talinhaga? Wala na, kasi yung seed at saka harvest, hindi nyo na alam. Yan. Kaya nga, ito ang kahulugan kasi nung sinasabi ko. Sabi niya kasi, Lord, ang lalim naman ang sinasabi mo. Sabi ko na nga ba sa inyo? O ganito na lang, makinig mabuti, ha? Ako ho yun, ha? Hindi si Lord. Ako lang. Okay. Ano sabi niya? Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inasik ay ang, alin? Salita ng Diyos. Ayan. The kingdom of God is about the Word of God. And the Word of God is the seed. Who is the seed? Ayan, mababanggit natin ito. Kasi medyo malilito kayo eh. Maliwanag. Okay. Salita ng Diyos. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Maliwanag yan. Sa English, iba ho pagkabanggit, kaya maganda sa Tagalog. Ang mga binhing nahulog. Laglag. Laglagan na. Sa daan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Listening. Nakikinig sila. Tingnan nyo mabuti, ha? Kasi ang ganda pagka word by word nating inaaral eh. Pagkarinig nila dumarating, papunta, nagpupunta, sinasadya ni Satanas. Ayun. Kaya, pakinggan lang mabuti. Kaya dumarating, sinasadya naman ng kaaway, si Satanas, at inaalis ang hinasik sa kanila. Kaya ho, minsan, sige, ibang termino naman gamitin natin, pakinig ka nga ng pakinig ng salita ng Diyos, pero walang tagos. Dahil yung nasa utak ng tao, religion, hindi ho religion ng salita ng Diyos. Amen? Ang salita ng Diyos, it's not religion. It is Him. It is the Word of God. It is He. Siya po. Okay. Tuloy. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may tuwa, may galak. Wow! Salamat! Oo, salamat din. Ang sarap ng merienda nyo, puro kape. Nakaraan, pandesal. Ngayon, kape. Last week, kape na naman. Pandesal naman ngayon. Kape na naman. Oo, nagagalak na ako. Hindi na ba pwede mabago yan? Ay, wala. Sabi ko na nga ba, galit sila eh. Sino mang mga nagkakape dyan? Ayun, may 4 na kape. Mamaya magkakape kayo. Alright, tuloy. Tinatanggap nila kaagad ito na merong galak. Sobrang galak yan. Eto na. Subalit, hindi ito tagos. Hindi pumunta sa puso. Kaya't hindi sila nagtatagal. Oh, unawa na? Gets na yan. Kaya yung iba, magbaptize ka na. Wala, ayoko muna. Sa relihiyon namin, bawal. Ano bawal? Oy, palakpakan natin yung mga nagbabaptize. Woohoo! Hindi nagtatagal. Kasi wala talaga, kung titignan mo, salita na nga ng Diyos mismo. Pero, tignan nyo, pakinggan ninyo mabuti yung kanyang binanggit. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Makinig mabuti at i-process sa inyong mga utak, inyong understanding. Ang binhing hinasik, ang binhing hinasik na ito, wow, ba't mo binubura? Ikaw talaga, ayan, yung hinasik ay salita ng Diyos. Okay, maliwanag. Ano yung hinasik? Oh, makinig mabuti makinig. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay mga taong nakikinig sa salita ng Diyos.
Ginugulo ba natin ito? Kasi yung iba parang, contradiction yata. Kaya nga pakinggan at araling mabuti para alam ninyo. Mamaya titignan natin, ano ang binabanggit ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, anak ko, grabe naman kayo. Ay, ilang talinhaga na ang in-explain ko sa inyo, hindi pa rin ninyo maintindihan. Ganon si Lord eh. Ang babaw na nga nito, pinabababaw ko na kayo pa, mga pariseo, hindi nyo maintindihan. Ganon ho ito. At yung kanyang mismong alagad. Okay. Alright, tuloy natin. 16. Pagdating ng kapigat, ay iba na. Galak pala yan. Ito na, subalit. Hindi tumitibo, walang tagos sa kanila, kaya't hindi sila nagtatagal. Kaya wag kayo, mga guide of guides, wag kayong magsawa. Pag ayaw, hindi talaga sila magtatagal eh. Kasi sinasabi na ito ng Panginoon mismo. Yung salita, mamaya, naibigay. Pero hindi nagtagal sa kanila. Kaya ang sabi ni Satanas, pagka nanood-nood, tapos pastor, brother, father pa ang tawag sa akin eh. Paalam muna ako. Okay po. Oo, yung pagka umalis kayo, shakies naman ho yung papamerienda ko. Umalis pa rin. Saka pupunta? Bibili daw ng hanger. 9:00 ng gabi may hanger. Nakabili nga naman siya ng hanger. Now, pakinig. Pagdating ng kapighatian, ay ito na po. Testing. Examination. Pag-uusig. May exam ho talaga kasi. Sa buhay natin, palaging may exam. May pag-uusig, hindi nag-review. Ito, hindi nag-review. Sa salita ng Diyos, anong versikulo mo meron? Ano nangyari? Agad. Suko. Ayoko na. Susunod, pagka pumunta ka, patay. Asan? Sumuko na siya. Hindi na siya nakapagtiis. Yeah. I am talking about giving, ladies and gentlemen. Nagtuturo ako sa inyo ng giving. Sunod. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halamanan. Sila ay mga taong listening, nakikinig sa salita ng Diyos, subalit, pero datapwat. Dahil sa walang datong. Sabihin mo nga, may datong ka ba? Wala ngayon. Walang datong sa buhay na ito. Wala. Hirap naman talaga, pastor. Nakakailang bibi na ako, wala pang kita. Pagkasilaw. Sa buhay na ito, yung mga problema, alalahanin, pagkasilaw sa salapi, pumapasok na tayo. Ang nakikita, hindi yung kadakilaan ng Diyos, yung hindi na nakikita yung pangako ng salita ng Diyos. Ang nakikita, alalahanin sa buhay. Ano pa? Yung pagkasilaw, pera. May humiram daw ng pera. Mare, may pera ka ba dyan? Mare, pera. May pera ka? Kumpare, may pera ka ba dyan? Ganun. So nawala ho yung pagkatiwala sa Panginoon. Now, take note of this. O kaya, pagkahumaling sa ibang bagay. Sa totoo lang po, ang problema ng tao ay nahumaling na sa ibang bagay. Kaya noon pa lang po, si Apostol Pablo at ang ating Panginoon, mamaya pakikinggan natin sa Apostol Pablo, alam nila na may internet na noon.
May social media na noon po. May tablet na sila. Si Moses, may tablet na nga nung araw eh. Kaya sinasabi ng Panginoon, ito problema. Nauhumaling. Humaling na. Oo. Mamaya, pusig lang pinapakita ko, pataas na, pababa na. Nauhumaling na sa ibang mga bagay. Ngayon, ang sabi niya, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso. Ano po? Hindi na ito namumunga. Okay, ganito. Ito na ang sinasabi ko sa inyo, hindi nyo pa rin maintindihan ika ng ating Panginoon. Ito na lang, sisimplehan natin. Ito naman, sabi ng ating Panginoon, ito na, makinig mabuti. Ito naman, ang katulad ng binhing nalaglag sa matabang soil. Laglag talaga siya sa matabang soil. Sila ang mga taong hindi nagkakape, hindi nagpapandesal, hindi nagpapansit, pero nakikinig. Hindi pa kasama doon sa NDS. Nandun sa likod ng bahay, nakikipakinig lang sa wall. Ano ba yung sinasabi ng mga video na yan? Nung ang tunog ay nakakayak na, siya ang unang tumanggap sa Panginoon. Wala sa loob. Ang dami hong ganyang testimony. Hindi lang ho dito, even in the Visayas. Pero ang sabi niya, nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos. At, pinalakihan ko talaga yan. Basa. Namumunga ng masagana. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nagdudulot ng pamumunga ng masagana. Kaya ho, ang pagbibigay, hindi siya issue. The issue is your maturity in the Word of God. Yung inyong pananaw at inyong maturity, pag-intindi, pagyakap sa salita ng Diyos. Yan na yung ini-explain niya. Huwag natin pag-usapan ng pamimigay. Ang gusto kong pag-usapan natin, eka ng Panginoon, in the kingdom of God is about seed and harvest. Wow. Ngayong taong ito, kapatid, learn how to plant your seed and harvest. Sabay-sabay tayo mag-harvest. I can sense that. Nasisense ko na bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, ay may prosperous life. Yung hindi nag-amin, prosperous pa rin. Amen? Okay. Ano pa? Namumunga ng masagana. May tig-50, oy 30, may tig-60 at may tig-100. I want this. So now, I want you to understand in the kingdom of God, it's not just about giving, it's not about money, it's not about tithing. Hindi po. It is about the understanding of planting, the understanding of agriculture. Kaya ang Bible is full of agriculture. You plant, harvest. You plant, harvest. You plant, harvest. Naglaplapusanan ng harvest. Anong gagawin mo? Di ibigay. Ganun. Hindi damot. Kaya po, yung mga taong kinakain talaga nila yung salita ng Diyos at niyayakap, hindi madamot yan. Kapag pagbibigay, makikita mo, grabe yan, ipapahingi na niya pati yung huling yun. At sasabihin niya, I want to give it to you, my friend. Bakit? Grabe yung aking unawa sa salita ng Diyos. Nakita ko't naunawaan ko yung seed, planting, and now I am harvesting. Kapatid, binigay ng Diyos ito sa atin na hindi na ako magtuturo sa inyo ng giving. But I am going to teach you how to plant and how to harvest. Dahil madalas, puro lang tayo nakaganito. Puro hingi-hingi ang Pilipino.
Ngayon hindi na po. Hanggat darating ang Panginoon o darating at kukunin niya tayo, ang mga Pilipino o ang mga tao na naandito na faithful, kayo na po ang magbibigay sa mga nangangailangan. Amen. Amen. Kailan kaya? Pumalakpak sa Panginoon. Bakit takot kayo mag-amen? Alright? Okay. Now, lumagto na tayo. Ano yun? Tumalon. Para maintindihan natin, lulundag na tayo at magkukonclude na ako. Sige, conclusion na. Because for God so loved the world and He gave. Yan ang prinsipyo ng Panginoon. Kaya lang, hindi niya binigyan ito ng emphasis. Ano binigay niya? Ako ay isang mabuting halimbawa. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Okay, ito. Lipat tayo. Ito naman. Totoo, mag-i-end na tayo dito. Lucas 6:38. Do not judge. Okay. May husgado na pala, no? And you will not be judged. Alright. Ulit. Huwag kang manghusga upang hindi ka naman huhusgahan. Is there any giving in this? Wala eh. Gusto mong makatanggap, huwag kang manghusga. Walang kwenta talaga to, kumare. Pare, walang kwenta. Huwag kang manghusga. Hindi lang yung panghuhusga sa attitude, sa character, but any kind of husga or judge. Jesus Himself is telling us, do not judge. And you will not be judged. Do not condemn. Gusto mo ba talagang mapagpala? Do not condemn. And you will not be condemned. Forgive. And you will be forgiven. The whole context of Luke chapter 6. Chapter 6 is not about giving. Hindi po. Yung mga tumatayo minsan sa nag-exhort ng giving, ginagamit ito. Pakinggan na. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. Is this in the context ay ang sinasabi ba niya ay giving? Makinig. Ito po yung maganda pagka nag-aaral tayong ganito. Ulitin natin. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down together, shaken together, and running over, will be poured out into your lap. Is that giving? Pero ginamit niya yung salitang give. Alright? Sino ang gustong makidebate? Ayoko. It's not about giving. Kapatid, this is about forgiving. Kasi, ang blessing ni Lord, when you give, babalik siya 100-fold. So He's not talking about giving money. He's talking about the heart of forgiveness and the heart of generosity. Generous. I don't know. But in the higher realm, I am trying to understand the heart of God. Hindi ko lang siya itinuturo sa inyo, literally, but this is about forgiving. Bakit? Given it will be given to you. Pagka pinatawad mo, mapapatawad ka din. Kaya yung mga marunong magpatawad, babalik sa iyo ito.
siksik, liglig, aapaw pa sa susunod, meron kang sisidlan, nakahanda kang magpatawad, yun ang sinasabi niya. And then, bakit kasi English? Tagalog nga. Asa may Tagalog? Wala, hindi nasama dito. Pa-English kasi si Pastor Bong ay. O, sige na. It will be poured out into your lap. Kaya kapag minaltrato ka ulit, kaya mo nang magbigay ng forgiveness. It's not about giving money. Kaya mo na. Resilient ka na. Okay ka na. Because you have gone through the level of understanding and the maturity na gusto ng Diyos. Kinukutsa ka, now you can thank Him. Kapag nagpasalamat ka, ang kakampi mo si Lord, siya ang magtatanggol sa iyo. Alam niyo, nung nakaraan, ang sama ho ng loob ko, nasabi ko na lang yung sama ng loob ko dahil nagbayad ako ng 14,000. O dahil kasalanan nga naman natin, yung si Scott, walang rehistro yung sasakyan. Ang siningil. Ano yung siningil? Walang seatbelt. Wala daw lisensya. Binibigay niya yung lisensya. Reckless driver. Sabi ko, Lord, pwede ba? Sagasaan ninyo yung mga to. Naalala ko kasi noong 1999, dyan sa Bulacan, merong 3 namatay na highway patrol. Sinagasaan ho ng truck ng taga-Kawayan. Bumalik siya. Wala siyang violation. At sabi niya, I shall return. Bumalik nga po. Ang cute ganyan. Pinara siya. Huminto naman ng konti. Pinara siya ulit Pinara na nga. Ang dala-dala niya ay ticket. Pinara siya ulit. Ikaw na naman, another ticket. Ang ginawa niya, Primera. Yay! Brum brum. Ayun, nasagasaan silang 3, patay silang lahat. Sana wag ganun, Forgive. Bigay mo na yung forgiveness mo. Wala kasing bayad yan, uy. It will come back to you 100-fold. No. Measured. Kaya sabi niya, it will be measured. Yung measurement ng Panginoon na gagamitin niya, it will be measured to you. The way you forgive, your heart, yung laman ng puso mo when you forgive, wow, ang laki. And then it will come back to you. Siksik, liglig pa. This is not about blessing. Kapatid, this is about maturity of understanding who God is because He forgave us. Pinatawad niya tayo. Nilinis niya tayo. Siksik, liglig, bumabalik sa ating Panginoon. Now I'm doing it to you. Lastly, ito, gusto ko to. Ito na, si Apostol Pablo na to. Kanina si Lord ang kausap natin Alam natin sa lahat. Saan ba matatagpuan ito? Romans 8:28. Bisado nyo? Memorize nyo naman na kasi ito, yung salita ng Diyos. Baka mamaya nanakawin na naman ni Satanas. Nakaw. Ano siya? Wala kayo na memorize. Okay, ano to? Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa si Lord. Gumagawa si Lord para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa asa ka na? Sa Kanya. Okay. Makinig. Makinig. Yung mga agsusuyab, makinig. Malapit na. Kasi ganda kasi nito Yung si Lord, kumikilos siya. Kanino? Sa mga
nagmamahal. Kumikilos ba siya sa hindi nagmamahal? Alam naman, hindi ka na nga minamahal eh. Inuuna niya muna yung mga nagmamahal sa kanya. Alam mo na ang sikreto. Okay. Silang mga tinawag ayon sa kanyang purpose. Alright. Kanina, salita ng Diyos, seed and harvest. There is the purpose. May layunin ang Diyos doon sa seed. And that is where Paul was saying, yung mga nagmamahal sa kanyang salita, may purpose ang Diyos, priority ko sila. Hoy, meron pa? Ayun. Sapagkat noon pa, sa mulat-mula pa lamang, alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. Alam na ni Lord, yung kanyang piniling natutong sumunod sa kanya. Tithes, giving, hindi na issue yun. Ang binabanggit ng Panginoon dito is the seed. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The Word of God is Jesus Christ and the seed is Jesus Christ. Siya yung binhi na hindi tinanggap pero tinanggap na ninyo, tinanggap na natin. And now He's talking about the importance of His calling. Kaya nga, pinili sa kanyang mga pinili upang maging katulad ng kanyang anak. Kaya hindi ho problema ang giving at saka tithes. Normal na sa atin, ilabas ko na yung 10% ko kasi kay Lord talaga yan. Because I will conform my life into that image. Yung image ng ating Panginoon, magbibigay ako dahil part na of the image of God. Naintindihan ninyo? Naku, paano ba talaga ipa-explain ito? Ibabato ko ba sa inyo to? Wow, I'm overwhelmed. Overwhelmed ako because today we understand ang pagpunta sa church ay hindi lang pagbibigay ng offering. Pero maging kagaya natin si Lord, maging kagaya natin yung kanyang anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa gayon, siya ang magiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ano na naman to, kuya? Ang hirap namang intindihin yan. Hindi. Kapatid, we call Jesus Christ as our brother. Na siya ang magiging panganay. Panganay ng lahat ng magkakapatid. Tayo, magkakapatid, we consider Him also is our friend, our brother. Maalala ninyo? Ang sabi ng Panginoon, yung ina mo nandyan na, yung nanay mo nandyan. Ang nanay ko ay ang aking mga kapatid ay kung sino, mga kaibigan ko rin, yung mga gumagawa ng aking kalooban. So He's now talking about His position as God. Pero dito po, siya yung ating sinusundan. Pag sinabi mong panganay, bakit? Si panganay, sinusundan mo yan. A good example siya. Tagapagmana. Let's move forward. Ito na tayo magtatapos. Ang mga pinili niya noon, panguna, ay kanya ng kinoling. Kinocall-call na niya. Hello, hello. Kumusta na? Meron akong number. Buti na sumasagot ka. At ang kanyang kinocall ay kanya ring pinawawalang sala. Kaya kapag ikaw ay kinol ni Lord, priority ka niya, mahalaga ka. And I forgive you. Ika ng Panginoon. Wow. At ang kanyang binahaginan ng kanyang kalwalatian. Ay, ito na. Ito na pala. Wow. Sandali. Pinawalang sala ay kanyang, ay kanyang binahaginan ng kanyang glory.
glory, glory, glory. The glory. Kaya meron ho tayong kalwalhatian na nakishare tayo sa ating Diyos, sa ating Panginoon, na siya rin ang pinakaunang panganay na nabuhay. Wala pa hong nabubuhay. May nabuhay na isa. Si Lazarus, namatay din. Pero siya nabuhay ni hindi na siya namatay. Okay. Itutuloy natin ito sa susunod. Yung mas malawak na pangunawa. Dahil ngayon, naintindihan natin yung Christ-like attitude na kagaya ng ating Panginoong Jesus, ng kanyang anak. Ito yung layunin talaga na maging katulad ng anak. That kind of perspective, that kind of attitude, that kind of character. And then giving is not a problem. Tithing is not a problem. Kung ang Israelita hanggang ngayon, nagbibigay sila ng tithe nila, pinagpapala sila ng Diyos, bakit di natin gayahin? Ginagaya natin yung Diyos nila eh. Yung Jesus nila dapat Jesus nila yun eh. Ang nangyari lang sa atin, we believe in Him kahit na hindi tayo kasali sa kanyang tribo. But we understand the power and His plan in our life and His purposes kung bakit kanya tinawag. Okay, ganito gawin mo. Hawak ka nga sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, pinagpala ka ni Lord. Maging kagaya mo dapat si Hesus Kristo. Kaya huwag kang madamot. Ganun. Ganun lang po. Amen?